Sa mundong pabago-bago at parami ng parami ang mga nangyayari, maganda man o masama, positibo man o negatibo, hindi masama kung sasamahan natin ang ating araw ng pagpapasalamat. May benefits ng gratitude, halika kayo, pag-usapan natin yan. Wait lang, ikaw na nanonood dito, sabayin mo muna ako. Hinga tayo ng malalim at subukan natin mag-relax. Gusto kong gamitin itong episode na ito bilang personal na pagninilay dahil lately, marami nangyayari sa buhay ko na siguro sunod-sunod na negative na hindi ko na nakikitang positive. Explain ko sa inyo. Nitong mga nakaraang buwan, nagkasakit ang father ko. Matagal naman siya ng may cancer ng prostate. Akala namin okay lang, stable lang. Pero bigla na lamang isang gabi, nahirapan siyang maglakad. Ilang araw pang lumipas, unti-unti siyang nag-deteriorate at nag-decide kaming ipa-admit siya at doon namin nakita na mayroon pala siyang problema sa spine. May tumor na tumubo sa spinal cord niya at yun yung nag-i-impinge sa cord. Dahilan para mahirapan siyang makalakad. Sumabay pa na nagkaroon ng problema ang isa kong account sa social media at iba pang mga problemang pampamilya. Again, isipin na naman kung saan kukuha ng perang pampagamot para sa admission at para sa operasyon. Iba-iba tayo ng pagtanggap sa mga krus na dalahin natin at napakadali talagang bumitaw kung tutusin. Napakadali rin sabihin na, buti nga ikaw, yan lang eh. Eh yung iba, wala nang makain, may sakit pa, etc. 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 Pero sa katotohanan, minsan there is something good in every situation na dapat din nating makita at pagpasalamat. Sa katotohanan, mahirap itong gawin at talagang mahirap makakita ng isang magandang bagay kung ang ipinapakita sa iyo ng mundo ay panay hindi kaaya-aya. Nagkasakit ang mga magulang mo, naubos ang pera mo, wala kang insurance, tapos sasabihin mo maghanap ng magandang bagay? Oo, mahirap yon. Pero sabi ko nga, itry muna nating huminga. Itinuro sa akin ng pagkakataon na huminga muna. Dahan-dahang paghinga at subukang humanap ng pwedeng ipagpasalamat. Halimbawa, yun, oo, ang dami problema sunod-sunod sa amin pero sinubukan ko magpasalamat sa pagkakataong may mga taong tumutulong sa amin para bumili ng gamot. Nagpapasalamat ako na kahit ganoon ang nangyari sa amin, mayroon pa rin kaming mga natutulugang mga kama pag-uwi at may komportable kaming bahay. Nagpapasalamat ako na kahit ang dami nangyayari at nakaambang kagastusan sa buhay namin, nakakakain pa rin kami na 3 beses maghapon. Gusto ko lamang i-share sa inyo na itong ganitong klase ng pag-iisip ang sa tingin ko ay sumalba sa akin sa nakaraang unos. At ngayon as I shoot this video, nagre-recover pa rin yung father ko at nagpipiti siya o nagpi-physical therapy. Unti-unti siya nakakatayo at sana soon makalakad na ulit. Ang pagiging pagpasalamat ay mayroong mga benefits sa mental health natin. Nakaka-boost ng mood kahit papaano, nakakabawas ng sintomas ng depression and anxiety, nakakatulong sa pagtulog, nakaka-improve ng focus at kahit paano, nakakapag-increase ng self-esteem. Dagdag pa natin ang mga pagkakaroon ng mas maraming pasensya sa sarili dahil again, hindi man tayo parating okay. Mayroon pa ring mga positives sa mundong pwede nating tingnan kahit na maaaring hindi maganda ang pagtingin natin dito. Pero kung hindi na talaga kaya, talk to a friend. Talk to your loved ones. Magpatulong kung hindi na natin makontrol ang sobrang kalungkutan dahil sa mga nangyayari sa atin. Magpakonsulta sa mga espesyalista bago pa umabot sa hindi magandang sakit ang mga tagpong ganyan. At paano? Yun lamang po. For now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you in the next episode. Ingat.